Okay, pansinin natin 'to si Ami. Ako po, hindi na po ako makatulog sa kakaisip sa utang ko kasi nagtutubo araw-araw po. Please help me po. Yun ang pinakamahirap, ma'am, no? And especially kung talagang kapos tayo ngayon. Well, ramdam natin yan, no? Hindi po kayo nag-iisa. So, ang pinakamabuti ngayon, is mag-concentrate po kayo. I highly encourage you to concentrate, huwag masyadong magpa-apekto as of now sa utang. Because utang is andyan lang, tumutubo yan ng tumutubo. Ang pinakaunang dapat hindi ninyo gawin is magtapal system. Yung mangutang ulit sa iba, loan app or kung saan-saan man para ibayad sa existing loans ninyo. Huwag talaga kasi ang ending po ay lalo kayong mababaon sa utang. Ang pinaka-importante ngayon, kapag legit naman ang nautangan ninyo, yung mga legit, hindi yan nanghaharas basta-basta, no? Although tumutubo yung utang ninyo pero hindi yan basta-basta nanghaharas. So ngayon kapag may nangharas sa inyo, document, report. Document, report. Ganon siya dapat. So huwag kayong magpadala sa harassment kasi ang mga legit or lehitimo na pautang po or mga companies na nagpapautang, hindi talaga yan nang haharas kasi bawal yan according sa guidelines ng Securities and Exchange Commission. So how about tumutubo? Kasi kahit legit, tumutubo yan. So hayaan nyo na lang muna, no? And then try to concentrate as much as nawawala ako. Sorry. As much as possible sa income streams. Kasi yun ang pinakamahirap na may utang ka tapos bigla kang nanlumo, bigla kang na-depress, bigla kang nawala ng energy, pati income ay wala na rin. So, as much as possible, concentrate on your income streams. Baka may pwede pang maging side hustles, no? And then, save ng pakunti-kunti. Maybe sa mga bank, mga online banks tulad ng Maribank, ganun ba? Para may ipon kayo. And then, try to coordinate yung mga loans ninyo na existing for a discount if meron na kayong pambayad. Kasi pwede talaga. As much as possible yung mga super late na mga loans na tumutubo na. Kapag may pera na kayo, try to negotiate for closure at babayaran nyo discounted or may restructured ba sila na plan na magiging mababago, di ba? For example, bago na plan na ibigay sa inyo or term, tapos ganon mas maliit na amortization kaya ninyong i-commit every month. So ganon po siya. So I understand na tayong mga ordinaryong tao, ang pinaka-accessible natin mga loan apps, yun ang pinakamahirap, no? Kasi nagbibigay ng mga extension payment na babayaran mo pero hindi yan nakakatulong talaga kasi hindi yan nababawas sa principal. So as much as possible ngayon, itulog mo na muna yan. So itulog mo na muna yan para hindi ka tuluyang ma-depress, no? Kasi yun ang pinakamahirap ngayon. Ma-depress ka, pati income mo at baka pati basic needs hindi na ma-provide nga kasi wala nang income na pumapasok kasi hindi ka na makapasok sa trabaho, nagkasakit na po kayo. So I feel that. So hindi po kayo nag-iisa. Sana nakatulong ang ating Tito advice.